Good day everyone. So today, we were going to discuss about the El Filibusterismo. So, ito po palang El Filibusterismo ay pangalawang novel ng ni Rizal, which is karugtong ng nauna niyang novel na No Limit Tangere. Ang novel din daw po na ito ay isinulat sa lingwaheng Spanish. The writing and printing of El Fili. Nagsimulang isulat ni Rizal ang El Fili noong October 1887 sa Calamba during his first homecoming, at itinuloy niyang isulat ito at nirevise sa London noong 1888. Pumunta sa Paris para dun muling isulat ang novel na El Fili. Tapos sa Brussels kung saan hindi siya madidistract at mababa ang cost ng pamumuhay. At noong March 29, 1891, he finally completed El Fili in Biarritz. So, halos 5 taon daw niya palang isinulat ang El Fili dahil nagsimula siya noong 1887 at natapos ito ng 1891. Sinabi ng kasama sa kwarto ni Rizal sa Belgium na siya ang naghanap ng palimbagan para sa El Fili. Nagatid siya ng patunay at revisyon kay F. Meyer van Loo sa Gent. Rizal gave him the El Fili's corrected proof and the pen use is doing the corrections. Si Alejandro, ang naging general ng Philippine Revolution, ang posibleng naunang nakabasa ng nobela. Subalit, ang tawag na The Savior of Fili ay napunta kay Valentin Ventura. Pinangalanang The Savior of Fili, si Valentin Ventura. Siya ang bahagyang nagpondo ng paglalathala ng nobela. Noong una, pinondohan ni Rizal ang Fili sa pamamagitan ng pagsangla ng kanyang mga ari-arian. Sa isang liham ni Rizal, isinaad niya rito na 3 buwan na siyang hindi nakakatanggap ng sentimo kaya nagsangla siya ng mga ari-arian upang maipublish ang kanyang libro. At sa kasunod na liham ay may masamang balita si Rizal. Naihihinto muna ang pag-publish ng libro dahil wala na itong pondo, at sa puntong ito, dito na pumasok si Valentin Ventura at nag-offer na tulungan si Rizal financially. Gayunpaman, kahit may tulong na ni Ventura ay kailangan pa rin ni Rizal magbawas ng 47 na pahina sa 279 na pahina ng manuscript para makatipid. Kaya ang kinalabasan ng El Fili noong Setyembre 1891 ay naglalaman lamang ng 38 na kabanata kumpara sa 64 ng Noli. Ito ay salungat sa orihinal niyang plano na gumawa ng mas mahabang sequel. Para sa tulong ni Ventura ay binigay ni Rizal sa kanya ang orihinal na manuscript ng nobela, isang panulat at isang may autograph na kopya ng nobela. At noong 1925 binili ng gobyerno ang manuscript ng El Fili kay Ventura sa halagang 10,000. Ang title na Filibusterismo ay nanggaling sa simpleng termino na filibustero. I-define ni Rizal ang salitang ito kay Blumentritt ngunit hindi niya intindihan ni Blumentritt. Pinaliwanag ito ni Rizal sa isang liham na ang salitang ito ay hindi gaano alam sa Pilipinas at unang beses niya lang itong napakinggan noong 1872 noong panahon ng Gumbursa. Inalay ni Rizal ang librong ito sa alaala ng Gumbursa, The Three Patriotic Priests, na naakusahan ng pagiging filibustero. Matapang na idiniklara ni Rizal na ang pag-convict ng mga Espanyol sa 3 pari ay hindi makatarungan. Gayunpaman, nagkamali si Rizal sa kanyang ipinahiwatig na edad at petsa ng pagkamatay ng 3 pari. Ang paunang salita ng El Fili ay para sa mga Pilipino at sa gobyerno nito. Themes of Fili. Ang Themes of Fili ay continuous ng No Limit Tangere na sinulat ni Jose Rizal na naglalaman ng mga teksto ng mga pagsusuri at interpretasyon ng mga nobela ni Jose Rizal. Ang No Limit Tangere at ang El Filibusterismo, dito ay tinatalakay nito ang mga isyong sociopolitical
na nakapaloob sa mga nobela, ang mga pananaw ni Rizal tungkol sa revolusyon at ang mga paraan ng pagtatamo ng reforma sa lipunan. Pinapahiwatig din nito ang mga makasalungat na ideya sa mga nobela, tulad ng pagtataguyod ng mapayapang reforma at armadong revolusyon sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Sa kabauhan, nagbibigay ang teksto ng malalim na pag-unawa sa mga akda ni Rizal at ang kanyang kaugnayan sa lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ang LPLI ang nag-aalok ng iba't ibang paraan para sa reformang panlipunan. Ang ilang diagulo at pangyayaring nagmumungkahi ng imposibilidad ng radikal na pagbabago. Ang pagpupursige ng bida sa rebelyon ay nagpapahiwatig na ang kalayaan ay makakamit sa pamamagitan ng revolusyon. Subalit, ang huling kabanata ay nagpapahiwatig na ang kalayaan ay dapat makamit ng walang dugo dahil sa pagkabigo ng pag-aalsa ni Simon. Ayon sa ilang scholar, ay hindi dapat ituring na direktang na tumututol si Rizal sa revolusyon. Pwede nating sabihin na si Rizal ay tutol sa padalos-dalos at magulong rebelyon ng mga mangmang. Mahalagang tandaan na sinabi ni Rizal na ang isang matino, makabayan at walang sariling individual tulad ni Elias ay magiging isang mahusay na leader ng revolusyonaryo. Sa katunayan, sinabing nagsisi si Rizal na pinatay niya si Elias, imbis na sa Ibarra. Sinasabi rin rito na si Rizal ay tutol lamang sa walang saysay na pagdanak ng dugo, hindi sa pag-aalsa mismo. Isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo mga 4 na taon pagkatapos ng Noli. At nagdulot ito ng malaking pagkakaiba sa paraan ng pagtrato niya sa kanyang dalawang nobela. Sa paglalarawan ng mga kalagayang panlipunan sa bansa, ang parehong nobela ay gumamit ng mga satire. Gayunpaman, ang LPLI ay mas seryoso dahil mayroong mas kaunting pagpapatawa at higit na kapaitan ng pagtrato sa mga sitwasyon. Sa Noli, inilalahad ng mga akda ang kalupitan at pagsasamantala na dinanas ng mga katutubo sa kamay ng mga mananakop. Habang sa LPLI, inilalarawan ni Rizal ang isang lipunan sa bingit ng paghihimagsik dahil ang mga isipan ng mga katutubo ay nagising at nabuo ang mga revolusyonaryong pwersa. Ang LPLI ay nagpapakita ng mas madilim na paglalarawan ng bansa sa ilalim ng rehimeng Espanyol. Sa kabila ng pagdurusa na dulot ng mga Espanyol sa pamilya ni Rizal, nilinaw niya na wala siyang sinulat na anumang ideya ng paghihiganti laban sa kanyang mga kaaway. Matapos mailathala ang pili, gayunpaman lumilitaw na nagbago ang isip ni Rizal sa kanyang liham noong ika-13 ng Oktubre 1891 kay Marcelo del Pilar. Sinabi niya na pinahahalagahan ko ang sinabi mo tungkol sa aking gawa at lubos kong pinahahalagahan ang iyong opinyon na itinuturing ko ang aking filibusterismo ay mas mababa kaysa sa Noli. Ako rin ang tapat ng walang panunuya o mga salitang mga dobleng kahulugan ay sumasang-ayon sa inyong opinyon. Para sa akin, ang filibusterismo bilang isang nobela ay mas mababa kaysa sa Noli. Ikaw ang unang nagsabi sa akin ng katotohanan at sumang-ayon ako sa iyo. Nakakataba ito ng puso dahil pinatunayan nito na alam ko pa rin kung paano husgahan ang aking sarili. Tungkol naman sa kanyang mga kaibigan na nagsabi sa kanya na mas maganda ang pili, ipinaliwanag ni Rizal sa parehong liham si Blumentritt lahat ng iyon sa Paris at Barcelona dahil sa kanilang kabaitan sa akin ay sinabi na ito, ang pili ay nakahigit, inuugnay ko lamang ito sa kanilang kabaitan. Simon is the main character, an affluent jeweler who is actually Crisostomo Ibarra from Noli Me Tangere. Everyone thought Ibarra had been killed by the Guardia Civil, but he escaped to Cuba, became wealthy, and gained connections with influential Spanish officials. Upon returning to the Philippines, he became very influential with the Governor General, who consulted him in making decisions. Simon's actions were part of a grand
planned to take revenge against the Spanish officials and rescue Maria Clara from the convent. Planning to stage a revolution, he smuggled arms and sought followers from the exploited natives. Basilio, the son of Sisa, is one of his recruits. Simeon also allies with the revolutionary group of Cabezang Tales. The planned revolt was not carried out because Simeon heard that Maria Clara had died. He decided not to give the signal for the uprising. Simon makes a new plan some months later. At the wedding reception of Juanito Pilaes and Paulita Gomez, Simon plants many explosives to kill the invited guests, primarily the priors and government officials. The big explosions would be started by the gift he gives to the newlyweds at the reception, a kerosene lamp with an explosive. When the lamp flickers and someone turns the wick, it will result in a big explosions that will signal revolutionary troops to attack all government buildings in Manila. During the reception, Simon gives his gift to the newlyweds. Before hurrying away, he leaves a piece of mysterious paper bearing the message, "You will die tonight," signed by Juan Crisostomo Ibarra. Isagani, Paulita's rejected lover, is standing outside the reception. His friend Basilio tells him to leave because the lamp will soon blow up. When Father Salvi identifies the handwriting in the note and confirms that it is indeed Ibarra's, the guests begin to panic. When the lamp flickers, Father Ari tries to turn the wick up, but Isagani, wanting to save Paulita's life, rushes into the house, grabs the lamp, and throws it into the river where it explodes. Simon's revolutionary plot is thus known, and he is hunted by the law enforcers. He managed to escape but is seriously wounded. Simon takes poison so that he will not be caught alive. As the poison's effects start to take toll on his body, he confesses to Florentino his true identity and his plan of revenge through bloody revolution. After the emotional and agonizing confessions of the dying man, the priest absolves him, saying, "God will forgive you, Senor Simeon. He knows that we are fallible. He has seen that you have suffered. He has frustrated your plans one by one. First by the death of Maria Clara, then by a lack of preparation. Then, in some mysterious way, let us bow to his will and render him thanks." The story ends with the priest throwing Simon's treasures into the sea, so that they will not be used by the greedy. The priest hopes that when the right time comes, they will be recovered and used only for the God. Ang pagnanakaw sa Noli at Pili. Noong panahon ni Rizal, ang Permanent Commission of Censorship ay ganap na ipinagbawal sa pag-angkat, pagparami at paglaganap ng Noli. Sinara rin ang custom sa Maynila na ipinadala sa Pilipinas ang mga kopya ng Fili. Ito ang naging kapalaran ng mga nobela ni Rizal. Ng Desyembre 8, 1961, ang original na copy ng Noli at Fili, pati na rin ang Mi Ultimo Adios ay nanakaw sa pambansang aklatan. Humingi ang mga magnanakaw na nasa higit 1.4 million pesos at nagbigay bantas na kung hindi bibigay ang ransom ay kanilang susunugin ang mga gawa ni Rizal. Sa pagbubuod ng makasaysayang pagnanakaw, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng magnanakaw at kalihim ng edukasyon na si Alejandro Roses. Matapos ang ilang pagkikipag-ugnayan, sa isang nabawi ang mga nobela ni Rizal na hindi nagbabayad ni isang sentimo. Sa panahon ng negosasyon, isa sa mga magnanakaw ng nobela ay nag-ulat kay Roses na ang nobela raw ay bumigat at sinabi pang, "Kinikilibutan ako." Ito ang nagpapahayag na ang magnanakaw ay nakakonsensya kaya ibinalik na lamang ito sa kung saan ito nararapat. Palaisipan na rin kung paano ito maintindihan ng mga magnanakaw sapagkat ito ay nakasulat sa lingwahe ng Espanyol. Si Roses na hindi siya magiging testigo sa korte laban sa mga magnanakaw kaya ang kontrobersyal na ito ay hindi kailanman nakilala.
Dahil sa walang takot na paglalarawan ng mga katiwalian at pang-aabuso ng mga klerigong Espanyol at ng pamahalaang kolonyal noong rehimeng Espanyol sa Pilipinas. Ang dalawang nobela ay napakahalaga sa kasaysayan. Isa ito panlipunang paglalarawan ng bansa noon. Ang Noli at Pili ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino sa panahong iyon. Bilang mahalagang batis ng mga pag-aaral sosyologikal at antropolohikal, ang mga aklat ay nagbibigay ng malalim na pananaw sa kultura ng Pilipinas noong ika-19 at ika-20 siglo. Ibinubunyag ng kanilang makatotohanang paglalarawan ang isang nagkakagulong lipunang kolonyal na nahati sa pagitan ng mga mapangapi at naghihirap na mga alipin. Ginagayan ng mga tauhan ng nobela ang iba't ibang elemento at uri ng mga individual sa lipunang iyon. Higit pa rito, nagpapakita sila ng mga kanais-nais na positibong katangian ng mga katutubo noon, tulad ng pagtanaw ng utang na loob, katapatan ng mga kababaihan sa kanilang mga mahal sa buhay, at pananabik sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Dahil sa malinaw na paglalarawan ng mga hangarin ng mga Pilipino para sa bansa, naging mahalaga ang mga aklat sa paghubog ng pambansang identidad. Hindi direkta ngunit mahalaga. May naiimpluwensya ng mga nobelang ang rebolusyong pinamumunuan ng Katipunan. Nagbibigay inspirasyon kay Andres Bonifacio at iba pang rebolusyonaryo. Si Rizal ay dinakip, ipinatapon sa dapitan at binitay noong 1896 dahil sa kaniyang mga sinulat. Noong 1956, ipinasa sa Kongreso ang Batas Rizal Republic Act 1425 na nag-uutos sa lahat ng antas ng paaralan sa Pilipinas na ituro ang dalawang nobela ni Rizal bilang bahagi ng kurikulum. Orihinal na isinulat sa Espanyol, ang Noli at Pili ay isinalin sa iba't ibang wika tulad ng Pilipino, English, Aleman, Pranses, Chino at iba pang wika sa Pilipinas. Noong 2007, inilabas ang versyong English ng Noli Me Tangere sa mga pangunahing bookstore sa Australia. Inilathala ito ng Penguin Books Classic bilang bahagi ng kanyang layunin at inilathala ang mga pangunahing klasikong literatura ng mundo.